So nandito kami ngayon sa Sitio Bool, Barangay Milagrosa, Bulalakaw, Oriental, Mindoro. Ipapakita namin po sa inyo ang lugar na mayroon pong dalawang senaryo. Yung isang daan na nagligtas ng buhay ng maraming mga tao at yung isang daan naman na nagpahirap o sabihin natin na naging matindi yung naging karanasan ng mga tao. Hindi naman masyadong nagpahirap, pero doon ay marami po yung nagutuman noong pong panahon po ng pandemic. So pupuntahan natin ngayon dahil marami po yung mga nagre-request na ipakita po natin ang lugar na ito. So samahan nyo po kami. So yan po yung bahay ni Lola Erlinda. Yan po yung ipinatayo ng Mindoro Viners TV YouTube channel. At ngayon kasama ko si Mark Lloyd. Pupuntahan namin yung lugar na kung saan nandun po yung checkpoint noong panahon ng pandemic. So ngayon tuloy-tuloy na po tayo papunta doon sa itaas. Dito sa lugar nito, kinakailangan maging maingat ka sa pagpapatakbo dahil medyo matarik yung daan. At saka sigsag, parang pa S siya kaya medyo mahirap. So kinakailangan nating tumawid habang wala pang sasakyan. So yan po yung bahay ni Lola Erlinda. So ayun po, malapit-lapit na po tayo. Diyan po sa unahan, diyan po yung dating restaurant dati na kung saan nakapunta po dito yung artista at singer na si Lito Camo. Nakasama namin siya nung panahon po na ako ay konsyal pa dito sa amin. Ayan naman yung ulan. Ayan o. Dumidilim yung paligid. Dito puro to gubat, puro kakahuyan. Ginawa natin yung video na ito para pagdating ng panahon malaman ng mga susunod na henerasyon yung nangyari dito sa lugar po na ito. Kasi wala man lang may nakapagsulat, wala man lang may nakapag buo ng isang kwento tungkol sa lugar po na ito, kaya ngayon i-video natin. Yan, malapit-lapit na kami. Ayan, so ito na. So ito yung restaurant dati sa lugar na ito. Dito nakapunta si Lito Camo. Ito yung lugar na kung saan ay napakasaya nung unang panahon. Pero after pandemic ay eto na yung nangyari. Ito po yung nasa gitna ng bundok, pero sako pa po ng Oriental, Mindoro. Parang nilinisan siya na rin, no? Oh. Hindi lang natin pwedeng pasukin dahil private property yan eh. So dito naman, dito po nagpwesto yung checkpoint dati. Kaya kung mapapansin nyo, mayroon pang mga nakasako na buhangin.
Tapos dyan yung kanilang mga tent. Ayan. Tapos dun sa unahan, dito yung checkpoint na mayroong mga nakaharang na barikada. Nandito po sa lugar na to. Yan dito. Dito noon, galing sa kabila, galing sa Occidental Mindoro, ang daming tao doon sa kabila, ang daming mga sasakyan. So dito naman ganun din, ang galing naman sa Oriental Mindoro na patawid ng Occidental, dito din nagtutumpukan mga sasakyan, mga tao. Yung bahay pa doon rin, no? Oh. Sabi, dalawa palang bahay dito. So yun po, may bahay doon po sa unahan, pero hindi na natin mapuntahan dahil masyadong magubat na. So dito may mga tent yan dyan, may mga, dahil nandito yung mga kinaukulan ng mga nakaraang panahon ng pandemic. So maging ako ay hindi rin nakalusot nung nakaraan, napupunta sana ako ng Occidental para mag-withdraw ng pera dahil noon nga ay tagutom talaga. Hindi ako nakadaan dito dahil mayroong mga hinahanap na iba't ibang mga requirements. Kahit pa nakompleto mga ibang requirements, pag kulang hindi ka talaga makakalusot. So marami po yung nung panahon na yon, marami yung mga may sakit, marami yung mga nagutuman dahil naging matigas talaga yung puso ng mga kinaukulan nung panahon po ng pandemic. Kahit wala kang sakit, kahit wala kang lagnat, kahit hindi ka galing sa ibang lugar, hindi ka makakatawid ng Occidental Mindoro. So ginawa namin ang video na to para sa mga sunod na henerasyon ay malaman nila kung ano ang nangyari sa lugar na ito nung panahon po ng pandemic. Marami po yung mga umiiyak, nagmamakaawa, pero hindi po nabibigyan ng pagkakataon. Ang mga nakakalusot lang, yung may kakayanan na kumuha ng mga requirements ay yung may mga kaya naman. Pero yung mga walang-wala talaga ay sobra yung kanilang naranasan sa buhay. Kaya ang tanging daan at ligtas sa kanilang mga buhay ay ituturo namin sa inyo. So samahan nyo kami. So ito na po, malapit na po tayo sa lugar na kung saan ito po yung naging daan ng maraming mga tao nung panahon po ng pandemic. Ayan. Ito po ay daan lang siya, pero nakakadaan po yung mga motor. Napakahirap dahil marami pong mga malalaking bato sa lugar po na ito. Pero sinuong ng ating mga kababayan para lang makahanap buhay sa Occidental Mindoro, at ang mga taga-Occidental Mindoro naman ay para makatawid dito sa Oriental para makita yung kanilang mga kaanak o yung kanilang mga mahal sa buhay. So kung wala yung daan na ito, mas marami po yung namatay dahil sa gutom, dahil sa sobrang hirap. Kaya itong maliit na daan ang siyang nagligtas na maraming buhay ng mga tao noong panahon po ng pandemya o ng pandemic. So ayun po, maraming salamat sa inyo pong pagsama sa amin, at sa mga bago pa lamang dito po sa ating YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin po ng bell button para lagi po kayong updated sa mga kakaibang video na ating ina-upload bawat araw. So muli, maraming salamat and God bless. Bye bye guys!